Magandang araw na naman sa ating lahat mga ka-TH. Mayroon naman tayong nakuna ng video sa isang lugar na ito ay ating pinaghinalaan na ito ay isang bunker mga ka-TH. At bago tayo magpatuloy, atin munang i-shout out ang ating mga loyalist nga supporters sa treasure hunting activity nga sila si Ken Henry Rossi, si Lembago Aratrigor, at si Isabelino Espiritu, at lalo na yung mga number 1 baser natin dyan na si Ruel Araol Peñalusa, Arthur Kinico, Kumpas Reder, at si Akira Takahashi. Yan ang ating mga solid supporters mga ka-TH. At ngayon ito ang ating sasabihin sa site na ito na akala mo isang malaki na tangke ng tubig, ngunit wala itong laman. Ang sa ilalim mga ka-TH na ating pinapasok, at doon nakita natin ang loob na talagang walang katubig-tubig. At yan nga pala mga ka-TH ang nakasulat nito sa kanyang harapan. Yan ay nagpapahiwatig na siya ay developer ng mga Japanese noong araw, ang Saipon. Yan ang nakatatak sa kanyang harapan mga ka-TH na may code na 0617 at nakasulat pa ang direction ng compass. Yan ang malaria mga ka-TH. Based sa ating munting kalaman, ito'y ating napagdesisyonan at ating dinitik pagkatapos natin kuhanan ng measurement kasama ang ating bansay body na si Richie Belia. Yan ay nagpapahiwatig na siya ay isang under lang mga ka-TH. Ngunit ang alignment nito sa tubig mga ka-TH, ang kanyang entrance ay nasa west at ang kanyang exit ay nasa east mga ka-TH. At ang kanyang alignment north and south mga ka-TH. Yan o mga ka-TH, nakita nyo yan? Yan, tignan nyo mga ka-TH. At yan naman, aking tinuturo sa ating kasamahan na andyan lang sa ilalim nito mga ka-TH. At yung pinapasok natin sa ilalim at may nakikita tayo doon na parang kwarto. At ang sabi ng ibang mga ka-TH nga nag-explore diyan dati ay mayroon daw itong malaking kahoy sa ilalim. Yan ang dahilan kung bakit hindi na sila nakaabanti dahil napakalaking kahoy daw ang nasa loob nito mga ka-TH. At yan na nga ang sabi ko mga ka-TH, nasa ilalim lang nito ang kayamanan na tinatago ng mga Japanese dahil nakikita natin sa kanyang marking. Ayan ay nagsasabi na nasa 90 degrees mga ka-TH. At yan naman ang ating ini-explore sa araw na ito. At marami ang naghahanap nito mga ka-TH. Ngunit tayo lang ang nakakita at natunto natin ang lugar na ito na tinatawag na Saipon. Yan ang nakasulat sa parang kwarto mga ka-TH. At basic sa ating compass basic, ayan ang deposito ay nasa 90 degrees. Andyan lang sa ilalim nito mga ka-TH. At pagkatapos ating nilokit sa ating dala-dala na long range gold locator at wala tayong ibang naditik kundi dyan lang mismo. Ayan mga ka-TH, makita nyo ang chamber na nasa ilalim ng aming pinapatungan. At ayan, papasukin ko sa loob mga ka-TH at titingnan ang loob.
kung mayroon ba tayong mahagilap kahit konti lang. Ngunit wala talaga tayong nakikita nga nakalutang-lutang sa labas dahil mahigpit na pagkatago sa mga Hapon. At yan nga akala ng iba mga ka-TH ay madali kunin ang mga deposito na tinatago ng mga Haponis. At ang iba dito nagsusobrang galing-galingan pa. Ngunit ito pala sila ay bigo din sa katotohanan dahil sa napakalalim sa mga tinatago ng mga Hapon. At kita nyo naman kung gaano kakliber ang kanilang pinaglagyan mga ka-TH. Akala mo ito ay puno-puno sa tubig ang ibabaw, ngunit wala itong laman mga ka-TH. At ano ba ang pakay nila nito? Bakit nila nilalagyan kung wala silang tinatago na malaking kayamanan? At ayon sa ating research mga ka-TH, ating natuklasan na ang 1946 na nakasulat mga ka-TH na malaria, ang kaniyahang confirmation ay isang barko ang nakadeposito dito sa lugar na nandito nakalagay ang malaria. Akala mo maraming tubig ang loob at ang ibabaw nito mga ka-TH, ngunit wala tayong nakikita na tubig sa loob nito sa kwarto na ating pinasok. Mayroon tayong nakikita doon, 2 bato lang mga ka-TH. At yan ang kanyang chamber. Yan o mga ka-TH, kitang-kita nyo naman. At yan, ang mga naghanap nito mga ka-TH, huwag nyong pangahasin itong trabahuin dahil ito'y napakalalim at napakaraming tubig mga ka-TH. Ayan, makikita na yan mga ka-TH. At yan naman ang ating natuklasan sa araw na ito mga ka-TH, ang malaria tangki na walang laman na tubig mga ka-TH. At ating natuklasan na malaking kayamanan na andito sa ilalim nito sa kanilang pinaglalagyan ng marka mga ka-TH. Ayan, di mo ito basta-basta trabahuin dahil malakas ang tubig nito. At yan mga ka-TH ang nakasulat sa parang tangki ng tubig at ang kanyang mga code number mga ka-TH ngayon ang nagsasabi kung saan nakalagay ang mga pinaglagyan ng mga deposito mga ka-TH. Kaya nakasulat GOGO sa ating nakaalaman na ang J at J ay Juin. Nakalagay ito sa degrees ng kumpas ng 135 degrees. At ang O ay object mga ka-TH. Nagpapahiwatig lang ito na under sa north ang mga deposito na andito sa ilalim mga ka-TH. Ayan mga ka-TH, nakikita niyo yung loob sa kwarto na ating pinasok. At yan, may 2 bato na magkatabi na ang ibig sabihin nito ay sigmin. Kung makikita mo naman ito sa kumpas mga ka-TH, yan ay south. Magandang araw sa lahat.